Ladies and gentlemen, after 12 rounds of action, we go to the scorecards. We have a unanimous decision. Max DeLuca both score the bout 118 to 109. All three in favor of the winner. He is still undefeated. World Terrence Bud Crawford. For 12 rounds or less for the undisputed super middleweight championship of the world. And defending unified super middleweight champion of the world, introducing Saul Canelo Alvarez. And the current undefeated WBO welterweight champion of the world, introducing Terrence Bud Crawford. Maraming nagsasabi noon na malabo pa sa sabaw ng pusit na matuloy ang laban ni two-division undisputed world champion Terrence Bud Crawford at Saul Canelo Alvarez. Dahil sa ayaw din po kasi noon itong si Canelo Alvarez na makalaban ng boksingerong katulad nitong si Crawford, na isa pong napakahusay na boksingero at may kakaibang kakayahan sa pagtalo ng mga kalaban. Kaya kasi nitong si Crawford maging switch hitter o yung tipong nagpapalit-palit ng stance para lituhin ang kalaban. May isang suntok din po itong si Crawford na kaya pong tumibag ng kalaban sa isang birahan lamang. Kaya dahil sa kakayahang ito ni Crawford ay kaya naman walang nakapag-iisip noon ng mga boxing analyst na matutuloy ang nasasabing laban ni Terrence Crawford at Canelo Alvarez. Kaya lamang ay nang magsimula na po kasing pumagitna ang pera na pwedeng kitain sa laban, ay doon na po na planchado ang laban sa pagitan ni Crawford at Alvarez, na kung saan po sa ganap na ika-12 ng Setyembre mga idol ay magaganap na po ang masasabi po nating pinakamalaking laban ngayon sa boxing. At ito na nga ay ang laban sa pagitan ni Terrence Crawford at Canelo Alvarez na pinamagatang The Fight of the Century. Marami po mga boxing fans ang umaantabay sa malaking laban na ito ni Crawford at Canelo, na kung saan po itong pinakamabigat na laban para kay Crawford at Alvarez. Ang dalawang ito ay namamayagpag sa kanilang mga dibisyon. Kaya naman mga idol ay masasabi natin na wala pong makapagsasabi sa kung ano nga ba ang kalalabasan ng laban na ito. Pero kung atin po kasing sisilipin sa kung sino ba talaga ang yamado sa laban ng dalawang ito, ay masasabi ko po mga idol na bahagyang nakalalamang itong si Canelo Alvarez. Bakit kanyo? Dahil sa kaya kasing tumanggap ng mabigat na suntok nitong si Canelo, na kung saan natatagalan nito ang suntok ng mga boksingero na nagmula sa light heavyweight division, at natagalan din po nitong si Canelo Alvarez ang makipagbunuan sa tinatawag na halimaw noon sa middleweight division na si Gennady Triple G Golovkin. Pero hindi din naman po kasi natin inaalis ang malaking posibilidad na baguhin ni Crawford ang naitatala sa laban, dahil sa hindi din naman kasi pipitsugin na boksingero at kampiyon lamang itong si Crawford. Ito ay dahil sa siya lang naman ang kauna-unahang naging isang ganap na two-division undisputed world champion dito sa 4 na pinagsasamang mga titulo. Ngayon po mga idol, ano sa tingin nyo? Kaya ni Crawford pabagsakin itong si Canelo Alvarez? I-comment nyo na po ang inyong magiging komento mga idol, para sa gayon ay atin yung mapag-usapan dito sa ating comment section. At bago po natin masaksihan ang laban ni Crawford at Canelo, ay ihahain ko muna po sa inyo ang 3 sa mga naging hagdan na laban ni Canelo Alvarez para hubugin ang kanyang kakayahan. Unahin na po natin ang laban nito sa kapwa undefeated na si Gabriel Martinez, na mayroong kartada na 17 panalo walang talo at may 12 na knockout dito sa kanyang 17 na ipanalo mga laban. Maganda ang laban na ito mga idol, dahil sa dito po kasi nasubok ang katatagan ni Canelo Alvarez.
Matatalim at umatikabong mga malalakas sa suntok ang binabato ni Canelo para sa gayon ay diktahin at takutin agad ang gusto ang kanyang kalaban. Halimaw na Canelo Alvarez ang nagpapakilala dito sa harapan ng kanilang mga kababayan na kung saan ay parabang gusto nitong kainin ng buo ang kanyang kalaban. Stamina, power at mga malalakas na kombinasyon. Ito ang ginagawa nitong si Canelo Alvarez para durugin ang kalaban. Sa laban na ito ay makikita ang layo at ang agwat ng kakayahan ni Canelo dito sa kanyang kalaban. Hindi din binibigyan ng tsansa ni Canelo na makakuha pa ng round ang kanyang kalaban. Ito po ay dahil sa matitinding pressure po talaga ang ginagawa ni Canelo para durugin ng husto si Martinez. Hay que pintar más, ¿ok? Y hacerlo fallar y contragolpear, mi cuándele.
Sa huli ay nanalo si Canelo via stoppage dahil sakat na natamo ni Martinez. Ito'y dahil sa tatalim ng mga suntok na binabato ng isang Canelo Alvarez na nagresulta sa pagkapunit ng mata nitong si Martinez. Sunod naman natin mga idol ang sunod na mabigat na laban ni Canelo Alvarez nung siya ay nagsisimula pa lamang, kung saan ay nakakalaban niya rito mga idol ay itong kapwa niya ulit na Meksikano at ito ay si Miguel Vasquez. At katulad din po ng nauna ay dalubyo din ang sinapit ni Vasquez sa malalakas na kombinasyon nitong si Canelo Alvarez na talaga namang pumuipinsala sa tuwing ito'y lumalapat sa katawan ng kalaban. Bagamat nag-iisang dominanteng boksingero itong si Canelo, ay hindi rin po basta-basta ng boksingero lamang ang nakaharap ni Canelo dahil sa nakikipagsabayan din po kasi ito sa tuwing si Canelo Alvarez ay pumapasok sa kanyang depensa.
Makikita po rito ang pagiging makisig na boksingero ni Canelo at ang lakas ng mga suntok nito na talaga namang nagbibigay pinsala kay Vasquez. Bagamat bagito pa itong si Canelo sa pagkakataong ito, ay hindi kasi itong naging dahilan para mamamagitan sa laban ang mas eksperyensado niyang nakalaban. Grabe ang suntok na pinapakawala ni Canelo Alvarez na kahit sobrang lalayo ng mga pinanggagalingan nito ay nagagawa pa rin maipatama ng maayos itong si Canelo ang mga suntok niya na ito na naging dahilan kung bakit mas nagiging maingat itong si Vasquez sa pag-deliver ng pressure kay Canelo Alvarez.
nanalo pa rin si Canelo via unanimous decision dahil sa mas marami kasing naipapatama na suntok si Canelo at mas madidiin din ang mga suntok na kanyang pinapatama sa kanyang kalaban. Isunod naman po natin mga idol ay ang kauna-unahang laban ni Canelo Alvarez sa bansang Amerika. At ito na nga ay nung makaharap po nito ang utol ni Miguel Cotto na si Jose Miguel Cotto, na kung saan sa kauna-unahang pagkakataon ay bumagsak si Canelo Alvarez sa suntok ng kalaban. Career? No, I don't think so, because they match him very careful. They are not fighting quality fighters down there. And as he said, not impenetrable opponent for Alvarez to be facing. There's a good right hand by the 19-year-old. And he is wobbled by a left hook, and he's in trouble, and Cotto's dumping him. And maybe the matchmaking was a mistake. He dodges a right hand, comes back with a right. His solution is to fight. he should be clinching. He's fighting instead of clinching. Who knows how long he can hold that weight. Uppercut by Alvarez lands. Almost landed that sizzling right hand shot. And they leave the front part of the face open, and they get caught with the shot. Right inside. And you see from there was just a barrage of punches, but he was able to survive most of those and come back. And here is a kid who has been picked out to watch. Were they training together down there in Tampa? Good hard left hand by Alvarez. They train together at the same time, but he goes in. They very few words, but between them about trying to give each other advice when they're training. They train totally separate, go past each other, never interfere with each other's training. Good counter right hand up and under from Alvarez, and Cotto's glove touched the canvas. Land the right hand a little too far out. This is because of the height advantage and the disadvantage that he has, throwing his punches too far. And he really lost his balance more than anything else. But he was hit, getting off balance coming in. He landed 9 punches in the last minute of round 2. That was something of a comeback rally, and now they're giving and taking in round number 3. And if Jose can keep that pressure on him. You may see on his trunks the word Canelo. That means cinnamon. They call him cinnamon for that reddish hair. Yeah. But looks more Irish than he does Mexican. Having recovered from the shock of getting hurt by Cotto in round 1. Trying to load it up a little more. Right there. Hard right hands up and under, and the body shot. Another well-placed uppercut with the left hand. That was brilliant. Cotto just followed him around and letting him recharge without attacking him. With that uppercut is well delivered and starting to gain some purchase. And look at the determination of Jose Miguel Cotto, who keeps... When he looked like he was lumbering around a little from too much muscle. Hard left hook by Alvarez. I think what's emerging here, Emmanuel, what we're seeing from this 19-year-old is that he has a great timing. Yes, great timing for when to deliver the Great poise. And he's hurting Cotto with those right hands and the left hooks. Cotto not throwing back, finally releases his hands, but not before Alvarez. Back and forth. Good hard right hand, a guy like Alvarez. But Alvarez is very sharp, very crisp, punching with full authority and crispness. Alvarez landed 17 punches in the last minute of round number 5, and now, as the last minute of round 6 arrives, he heats it up again. Yes, it does. And I like the fact that he started early, because the fact that, he doesn't have that type of an amateur background. As he does since Roy Jones Jr. I mean, he is terrific coming off those ropes. 5-1, Alvarez. Cotto landed a right hand, his best punch in a while. Most of them are partially blocked as Alvarez is keeping his hands way up. Well, we're going to see now in these late rounds how... Not that bad a puncher neither. You're talking on the record, almost clinical Alvarez is here, trying to break down Cotto on the ropes. Clinical as an adjective for a 19-year-old fighter. But he is. There was a moment in 08, a couple of years ago, when Alvarez settled into the notion that he's going to be going the distance here with Jose Miguel Cotto. So Alvarez has in his head, he's trying to win the fight by decision at this point. I just think he's trying to win the fight. If the knockout comes, it comes. But he's not, certainly not
with a chance to be something. We're seeing one now. Beautiful right hand right over the top. Tremendous quickness on that right hand. Cotto seems to be buzzed. Cotto keeping his hands up. Not really throwing back. Alvarez targeting right hand shots. Targeting right hand shots. Tony Weeks looking. How much punishment does Tony Weeks want to allow Jose Miguel Cotto to take? Cotto's got to start punching back. Otherwise, this fight will be He's throwing back, but without any velocity. Alvarez is teeing off, and Tony Weeks is going to stop it right there.